Ang kaso natin ngayon ay mula sa reyong Thailand, kung saan ang isang tila perpektong buhay ng pamilya ay hahantong sa malagim na trahedya ng hindi inaasahan. Ang pamilyang ito ay larawan ng pagkakaisa na may maraming henerasyon, ang lolo, mga anak at mga apo na namumuhay ng payapa sa iisang bubong. Ngunit sa paglipas ng panahon ang kalusugan ng lolo ay nagsimulang humina at kailangan niya ng patuloy na pangangalaga sa bahay. Doon nagsimula ang mga kakaiba at nakakaligalig na pangyayari na sa huli ay humantong sa loob ng silid-hukuman. Ano nga ba ang nangyari? Ano ang buong kwento sa likod ng mahiwagang kasong ito? Si Mr. Lino ay pinanganak noong 1949 sa Chantaburi, Thailand. Siya ay isang mahusay na chef na hinasa ang kanyang mga kasanayan sa culinary world. Gumugol pa siya ng 12 taon sa pagtatrabaho sa Qatar. Nagsilbi bilang isang chef sa ilang mga restaurants. Noong 1970, bumalik siya sa Thailand at nagpakasal kay Nana, isang babaeng 7 taong mas matanda sa kanya. Ang mag-asawa ay nanirahan sa Rayong City, kung saan sila ay nanirahan sa isang mapagkumbaba, ngunit masayang buhay na nagpapatakbo ng isang maliit na restaurant. Sa paglipas ng panahon, binayayaan sila ng 4 na anak na lalaki at isang anak na babae. Mapayapa ang buhay ng pamilya at nagkakasundo ang lahat, mga manukang, mga bayaw at hipag, mga kapatid at mga apo. Nagsimulang magbago ang mga bagay nang makaroon si Nana ng mga problema sa puso at kailangang magpagamot sa ibang bansa. Sa kasamaang palad noong 2014, pumano si Nana at naiwan si Lino na mag-isa sa tahanan ng kanilang pamilya. Sa pag-aalala ng kanyang mga anak ay napagpasyahan na ang bunsong anak na lalaking si Val ay kailangang lumipat sa kanyang ama. Pumayag naman si Val at isinama ang kanyang asawang si Annie at ang kanilang mga anak. Sa kabila ng kanyang pagmamahal sa malalaking motorsiklo at sa kanyang trabaho sa industriya ng musika, nakilala si Val sa kanyang pagiging magilyo. Meron silang espesyal na ugnayan ng kanyang amang si Lino. Nahaaliw ang dalawa sa pagkanta, pagmamaneho sa lungsod sakay ng kanilang mga big bikes at paglalaro ng sports ng magkasama. Si Lino ay isa ring mapagmahal na lolo na kilala sa kanyang malusog na pamumuhay at sa pag-aalaga na ipinapakita niya sa kanyang mga apo. Siya ay minamahal ng kanyang mga kapitbahay ng motorcycle community at ng kanyang nakababatang kapatid na lalaking si Ellie na nakatira mga 10 kilometers lamang ang layo. Tuwing weekends, madalas na magsama ang magkapatid sa pangingisda at masayang nagkukwentuhan. Minsan kasama ang asawa ni Ellie. Ngunit nagsimulang magbago ang lahat noong February 2018. Isang araw nadulas sa banyo ang 69 years old na si Lino at nag-seizure. Dahil dito na-admit siya sa Rayong City General Hospital sa loob ng isang linggo at kalaunan ay pinalabas pagkatapos gumaling. Gayunpaman, ang pagkahulog ay nag-iwan sa kanya ng matagal na mga issue. Bahagyang namamanhid ang kanyang kaliwang kamay at binti at mahirap igalaw. Habang ang ilan ay tinawag itong isang stroke, ang iba ay tinukoy ito bilang bahagyang paralysis. Dahil parehong full-time na nagtatrabaho si Val at Annie, nagpasya ang pamilya na kumuha ng caregiver para kay Lino. Naghanap sila sa malayo at malawak kagamit ang social media at humingi ng mga rekomendasyon sa mga kamag-anak. Sa huli, natagpuan nila si Tamuna, isang 37 years old na babaeng may matatag na background sa pag-aalaga ng matatanda at may karanasan bilang isang nurse sa Rayong City General Hospital. Mukhang perpekto siya para sa trabaho. Noong una, labag si Lino sa ideya. Ayaw niyang maghirap sa pananalapi ang kanyang mga anak. Ngunit sa pagkatapos ng maraming panghihikayat, pumayag na rin siya. Lumipat si Tamuna sa bahay, nagtatrabaho ng 6 na araw sa isang linggo, nang may day off tuwing Sunday. Mabilis niyang napatunayang sanay siya at mahabagin pag-aasikaso sa mga pangangailangan ni Lino. Ang natitirang bahagi ng pamilya ay bumibisita din kay Lino 2 beses sa isang linggo upang kumustahin siya. Maging si Ellie, ang kanyang nakababatang kapatid, ay madalas na dumaan. Noong una, sinasama ni Ellie ang kanyang asawa. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang bumisitang mag-isa. Minsan 4 o 5 beses sa isang linggo. Hindi nagtagal, nagsimulang lumabas ang mga kakaibang bulong-bulungan. Ang asawa ni Val na si Annie ay napapansin na si Ellie ay medyo dumidikit kay Tamuna. Nahuli niya itong hinihipo ang nurse sa higit sa isang pagkakataon. Sinubukang manatiling optimistiko, hinayaan na lang ito ni Annie.
Pero binanggit niya ito kay Val na sinabi lang sa kanya na huwag nang mag-alala, maliban kung may isumbong si Tamuna na kakaiba. Sa sumunod na 3 buwan tila gumaling si Lino. Ang kanyang regular na pagsusuri sa ospital ay nagpakita ng makabuluhang pagbuti. Nakabawi na ang kanyang kaliwang kamay at nakakalakad na siya ng normal. Ang mga doktor ay optimistiko. Tinawag pa nga nilang remarkable ang kanyang pagaling. Ngunit sa kabila ng kanyang development, iginiit ni Lino na hindi pa siya ganap na gumagaling at kailangan pa rin niya ang pangangalaga ni Tamuna. Ang kanyang mga anak na gustong igalang ang kanyang mga kagustuhan ay sumang-ayon na panatilihin ng nurse. Gayunpaman, nagsimulang mag-iba ang ugali ni Lino. Madalas na siyang humingi ng malaking halaga sa kanyang mga anak sa pagsasabing gusto niyang mag-travel at maiwasan ang pakiramdam na nakukulong sa bahay. Ang mga paglalakbay na ito ay madalas na siya lang at si Tamuna. Ang tunay na ikinaalarma ng kanyang mga anak ay nang malaman na ang kanyang savings ay nabawasan ng malaki na walang malinaw na paliwanag kung saan napunta ang pera. Nang tinanong, galit na sumagot si Lino. Sinabing kung magbibigay sila ng pera, taos puso na lang silang magbigay at huwag ng maraming tanong. Pagkatapos isang gabi noong August 2018, si Annie na matagal nang naghihinala sa kanyang binan na may lihim na relasyon sa personal nurse nito ay nakarinig ng ingay sa may imbakan. Nang pinuntahan niya para tingnan, nadatnan niya sina Lino at Tamuna na naghahalungkat sa mga lumang palamuting tanso na nakaimbak doon. Nagulat siya at nagtanong kung ano ang ginagawa nila. Walang pag-aalinlangan, sumagot si Lino. Sinabi nitong gusto ni Tamuna na iuwi ang mga tansong palamuti. Saka dinagdag ni Lino na mas mabuti na yon kaysa hayaan na lang itong nakaimbak doon at mabulok. Kibit balikat na bumalik na lang si Annie sa silid nilang mag-asawa. Ngunit hindi doon natapos ang gabi. Bandang 1:00 ng madaling araw, nagising siya sa kakaibang ingay na nagmumula sa silid ng kanyang biyanan. Nag-aalala, kumatok siya sa pinto. Nang buksan niya ito, laking gulat niya nang makitang nakatayo doon si Lino na walang suot na damit. Habang nasa ilalim naman ng kumot si Tamuna, namumutla ang mukha nito sa takot. Galit na galit, sinabi ni Lino kay Annie na huwag itong makialam at bumalik sa sarili nitong silid. Napailing, sinunod ni Annie ang sinabi nito sa kanya at kalaunan ay pinagtapat ang nakita niya sa kanyang asawa. Pero tumawa lang si Val at sinabing kung consensual ay hayaan na lang sila. Mabilis namang kumalat ang balita sa mga anak ni Lino. Hinarap nila ang ama, ngunit walang pakialam lang itong tumugon na wala na silang pakialam doon. Wala namang problema sa kanyang mga anak kung gusto nitong magpakasal ulit. Kaya lang pakiramdam nila ay mahalagang tiyaking si Tamuna ay hindi pa kasal o may sariling mga anak. Nang kulitin nila ang ama tungkol dito, nagalit lang si Lino. Sinabi sa mga anak na natanong na niya si Tamuna tungkol sa bagay na yon at ayos lang naman umano ang lahat. Saka dinagdag at sinabi sa kanila na huwag na silang makialam sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. Kahit si Val ay sinubukang makakuha ng mga sagot na direktang nagtanong kay Tamuna tungkol sa kanyang marital status at sa kanyang relasyon sa kanilang ama. Inamin ni Tamuna na siya ay isang balo, ngunit tumangging magkomento ng higit pa kaya't hindi pa rin nalinawan ang lahat. Pagkatapos, dumating ang September 5, 2018. Nang hapong yun, umuwi si Val mula sa pagawaan para lang madatna ng kanyang ama at tiyuhin na si Ellie sa gitna ng mainit na pagtatalo. Ang dalawang matandang magkapatid ay naghahagisan ng insulto. Namumula na ang kanilang mga mukha sa galit at tila nasa bingit na ng suntukan. Si Tamuna ay naka-day off at tahimik ang bahay bukod sa sigawan. Sa pagmamadaling pumasok, ang nagawa ni Val na paghiwalayin ng dalawa at sinubukang mamagitan. Wala sa kanila ang gustong ipaliwanag ang dahilan ng away. Ngunit kalaunan humina ang mga tensyon at muli silang nag-usap ng matino. Sa pag-aakalang tapos na ang problema, umalis si Val para sunduin ang kanyang asawa at mga anak sa simbahan. Pagbalik niya, makalipas ang 2 oras, magulo ang eksena sa kanilang bahay. May pulutong ng mga kapitbahay ang nagtipon sa labas. Bakas sa mukha ng mga ito ang pag-aalala at pagkagulat. Nalilito, pilit na pumasok si Val at nakipagsiksikan sa karamihan upang alamin kung ano ang nangyari. Isang lokal na pinuno ng komunidad ang lumapit sa kanya na may malungkot na balita. Ang kanyang amang si Lino ay isinugod sa ospital matapos itong saksakin at ang umatake walang iba kundi ang kanyang sariling kapatid na si Ellie na nakakulong na sa himpilan ng pulisya ng reyong. Sa kalaunan, nalaman na may lihim na relasyon sina Lino at Tamuna, ang kanyang personal na nurse, halos simula noong unang linggo nito sa trabaho.
Inamin ng matanda na naakit siya sa magilyo na pagiging mapagmalasakit ni Tamuna at ang physical figure nito ay ang talagang type niya. Ayon kay Lino, halos gabi-gabi ay may mainit na nangyayari sa kanilang dalawa ni Tamuna at hindi siya kailanman nito tinanggihan. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan nagsimulang humingi si Tamuna ng malalaking halaga ng pera, panay ang pag-ubos sa kanyang ipon. Sa kabila nito, patuloy na binibigay ni Lino ang kanyang gusto dahil ayon sa kanya mahal niya ito. Sa nangyari, hindi lang pala si Lino ang nabighani kay Tamuna. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Ellie ay nakagusto din kay Tamuna mula sa unang pagkakataon na nakita niya ito sa isang pagbisita. Kaya pala nagsimulang bumisita ng madalas si Ellie, hindi para kumustahin si Lino, kundi para makipaglandian kay Tamuna. Ang hindi alam ng lahat, sinagot na rin pala ni Tamuna si Ellie at nagsimulang palihim na magtagpo ang dalawa para kumain sa labas, manood ng sine at pagkatapos ay mainit na pagsaluhan ng isa't isa sa looban ng motel. Nalulong at nagpapakalunod si Ellie sa kandungan ni Tamuna at tulad ni Lino nasumpungan na rin ni Ellie ang kanyang sarili na nagbibigay ng malalaking halaga ng pera kay Tamuna tuwing humihingi ito sa kanya. Isang araw, day off ni Tamuna. Dumating si Ellie at si Lino lang ang nadatnan nito sa bahay. Nakaramdam ng inis at selos, hinarap niya ang kapatid. Inakusahan nito si Lino na nagpapanggap na lang na kailangan pa niya ng pangangalaga ni Tamuna para lang hindi ito umalis. Mabilis na naging personal ang pagtatalo. Nang ihayag ni Lino na hindi lang basta personal nurse niya si Tamuna dahil nobya na niya ito, nagalit ng husto si Ellie at sinabi kay Lino na may relasyon din sila ni Tamuna. Madalas pang ang may mangyari sa kanila. Mainit na nagtalo ang magkapatid. Ngunit nagawa ni Val na pumasok at pinaghiwalay sila bago pa ito lumala. Gayunpaman, muling nag-iba ang tensyon nang umalis si Val sa bahay. Sa sobrang galit, kinuha ni Ellie ang isang kutsilyo sa kusina at inatake ang kanyang kapatid. Sapat na malakas ang kanilang mga sigaw upang ma-alerto ang mga kapitbahay na sumugod upang mamagitan sa kanila. Malubhang nasugatan si Lino ngunit nakaligtas sa pag-atake. Samantala, si Ellie ay dinala ng pulisya. Ang resulta ng insidente ay nag-iwan ng malalim na bahid sa pamilya. Kinilabutan at nahihiya ang asawa at mga anak ni Ellie sa kanyang ginawa. Lalo na't nagdala ito ng legal na problema sa kanilang buhay. Habang sinusubukan ng abogado ng pamilya na lutasin ang kaso ng maayos, matatag ang korte. Kailangang maibigay ang hustisya. Sa gitna ng kaguluhan, muling naganap ang trahedya. Noong araw ng Pasko, December 25, 2018, nasangkot si Val sa isang malagim na aksidente sa motorsiklo. Nawasak ang pamilya sa kanyang hindi napapanahong pagpanaw, lalo na si Lino na naiwang nadurog at nalulungkot. Si Tamuna at ang mga bata ay nalungkot din sa pagkawala ng isang mabait at mapagmahal na figura. Ipinagpatuloy naman ang paglilitis para kay Ellie sa mataas na hukuman ng lungsod ng reyong. Ang kaso ay diretsyo, walang malalaking pagtatalo o kontradiksyon sa ebidensya o mga testimonya. January 5, 2019, sinentensyahan ng hukom si Ellie ng 5 taon na pagkakakulong para sa pag-atake at tangkang pagtapos ng tao. Gayunpaman, pinagkalooban siya ng posibilidad ng parol pagkatapos magsilbi ng hindi bababa sa 2 taon. Kasunod ng paglilitis, kapwa nagkaisa ang mga pamilya ni Lino at Ellie sa pagsasampa ng reklamo laban kay Tamuna para sa pandaraya at maling gawaing propesyonal. Naniniwala sila na ang kanyang mga aksyon ay hindi lamang pinagsamantalahan ang kanilang pamilya, ngunit nag-ambag din ng mga trahedya na nangyari. Pero tulad ng maaari mong nahulaan na ang mga bagay ay hindi naging maayos gaya ng inaasahan. Umabot ng halos 1 taon para matunton ng mga otoridad si Tamuna dahil ang address na ibinigay niya noong siya ay nag-apply sa trabaho ay hindi totoo. Maging ang ospital na sinabi niyang pinagtatrabahuan niya ay itinangging naging empleyado siya doon. Matapos ang isang kumpletong paghahanap, sa huli ay naabutan siya ng mga pulis. Natagpuan siyang nagtatago sa Saraburi kasama ang kanyang kasintahang si Shoda. Nang siya ay aristuhin, inamin ni Tamuna na ang lahat ng kanyang ginawa ay nasa ilalim ng direksyon ni Shoda. Mas bata ito sa kanya ng 2 taon pero sa buong panahon, ito ang gumagawa ng plano. Bagamat si Tamuna ay may pangunahing kaalaman sa pag-aalaga sa mga may sakit tulad ng pagbibigay ng mga injections at paggawa ng mga pangunahing pagsusuri, wala siyang formal medical background. Lahat ng nalalaman niya ay informal niyang natutunan habang nagtatrabaho bilang domestic helper.
kahit na ang certificate na ginamit niya upang makuha ang trabaho kina Lino ay peke. Nang matanto ni Tamuna na kapwa na aakit sa kanya sina Lino at Ellie, nakakita ng pagkakataon si Shuda. Inutusan niya si Tamuna na manipulahin ang sitwasyon at gatasan ng magkapatid para sa mas maraming pera hanggat maaari. Sa paglipas ng panahon, nakakuha siya sa pamilya ng halos $20,000 o mahigit 1.1 million pesos kasalukuyan. Ang katotohanan ay hindi ganap na nahayag hanggang February 9, 2020 nang tumistigo si Annie tungkol sa kanyang nasaksihan sa bahay nila. Gamit ang ebidensyang ito, si Tamuna ay kinasuhan ng pangingikil, panloloko, pamimiki at professional misconduct. Siya ay sinentensyahan ng 2 taon sa bilangguan na walang pagkakataon para sa maagang pagpapalaya. Ang kanyang kasintahan na si Shoda ay sinentensyahan ng 1 taon para sa kanyang papel sa nangyari. Bagamat tinanggap ng pamilya ang desisyon ng korte, hindi nila maiwasang makaramdam ng pagkabigo. Inaasahan nila na sa huli ay makaka-move on na si Lino kay Tamuna na malinaw na nanloko sa kanya at sinamantala ang kanyang damdamin. Ang kaso ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon. Naniniwala ang ilan na kapwa sina Lino at Ellie ay may kasalanan dahil kusa silang nagbigay ng pera kay Tamuna at malinaw na nasiyahan din naman sila sa kanilang nakuha bilang kapalit, habang ang iba ay nagtalo na ang mapanlinlang na pagmamanipula ni Tamuna at Shoda ay masyado ng sumobra. Ito lang po para sa araw na ito. Sa muli, maraming salamat po sa panonood. Mag-ingat po tayong lahat. Paalam!